Isang magandang araw sa inyo mga kaibigan sa dakong ito at welcome po sa ating page. Ako po si Carlos Hernandez Diaz. Bibigyan ko po kayo ng ideya o kaalaman patungkol sa Diyos. Sabagat sabi sa Biblia ng ating Panginoong Hesus, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang Diyos na tunay at si Kristo Jesus na iyong sinugo. Sa makatuwid, ang buhay na walang hanggan ayon sa ating Panginoong Hesus ay ang makilala ang Ama at ang Kristo na kanyang sinugo. Ngayon atin pong kikilalanin ang ating Panginoong Hesus. Ayon sa 1:3:16, kung itong basahin, kung meron po kayong dalang Bible, ang anak ay inihandog ng Ama para ang sino lang manampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ini na lang pong basahin. Sabi po yun sa John 3:16. At sa John 3:17, inihandog ng Ama ang anak. Naliwanag po yan. At sa Lucas 24:49, sinabi ng Panginoon Jesus na isusugo niya ang ipinangako sa kanya ng anak. At yun ay magbibigay ng kapangyarihan sa mga alagad. Sa 12 alagad, dahil namatay na sa Judas, nagpakamatay. Ang kapangyarihan yun ay mula sa langit. Sa gawa yun ng 8, ang ipinangako pala ng Diyos Ama sa anak ay ang Espiritu Santo na magbibigay ng kapangyarihan. Kaya pala sinabi na huwag kayong aalis hanggang hindi ipagkakaloob sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Kasi kailangan pala na matamasa nila ang Espiritu Santo para magkaroon sila ng kapangyarihan sila maging saksi ng Panginoon mula sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ngayon, ang nagbigay po ba at ang ibinigay ay pareha lang? Hindi po yung pareha. Kaya iba ang Ama, iba po ang Ama, iba po ang Anak, at dahil po sa ang Ama ay nangako na ang Anak ay pagkakalooban, at ang pinagaloob ngayon ay sinugo ng Anak, ibig sabihin iba ang Anak sa Espiritu Santo. Yan. Hindi po sila isa lang. Yan, maliwanag. Sabi po ng iba, sabi po sa 1:10:30, ako at ang Ama ay isa. Ang tanong po ba, ang tunay po ba na sabi na ang Biblia ay galing sa wikang Tagalog para sabihin isa lang ang Ama at Anak? Puntahan natin ang wikang Grego at Hebreo. Sa English na lang tayo. Ang R po ba isa? Plural po ba yun o singular? Ang yun ay plural. Paano ang iisa ay mga hulugang isa? Eh, paano ba yan? Sabi sa kanta ni Lea Salonga, Milagro, 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 ang galing pagkakasabi ni Lea Salonga sa kanta niya, we are one. Sabihin tayo palang mga kabataan, isa lang tayo. Ayon sa kanta ni Lea Salonga, ang mga kabataan, isa, dahil meron silang isang pag-asa, isang pangarap, isang boses. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, isa, dahil isa ang kanilang kalikasan ng pagka-Diyos. At isa ang kanilang layunin. Pero hindi sila isa lang. Dahil iba ang nagbigay at iba ang ibinigay, iba ang nagsugo at iba ang isinugo.
Kaya ang Ama, iba. Ang Anak, iba. Ang Espiritu Santo, iba. Pero isa sila sa pagka-Diyos, sa kalikasan, at sa layunin. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon.